Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Lumabas sa pag-uusap ng mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at ni UN Special Rapporteur Irene Can ang issue ng red tagging. Saad ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., ipinaliwanag nila kay Can ang mandato ng naturang task force. Nakita rin nila ito bilang oportunidad para linawin umano ang issue ng red tagging. Giit ni Torres, ang katagang red tagging ay gawa-gawa umano ng mga komunista para masamain ang pamahalaan sa kanilang pag-expose sa CPP, NPA, NDF. Samantala, bumisita rin si Can sa Korte Suprema at nabigyan siya ng kopya ng ruling ng kontrobersyal na Anti-Terrorism Act of 2020 at iba pang related laws. Huling extension na ang April 30, 2024 para sa mga Public Utility Vehicle o PUV operators na hindi nakapag-consolidate ayon sa Department of Transportation o DOTR. Saad ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sapat na ang 3 buwan para sumama o bumuo ng kooperatiba. Ayon kay Bautista, kasalukuyang 76% na ang nakapag-consolidate sa buong bansa at sapat na para sa implementasyon ng programa. Kanyang inaasahan na tataas ito sa 85% dahil sa bagong extension. Nagpahiwatig ang Commission on Elections o COMELEC na makapag-register ng hindi bababa sa 1 milyong overseas Filipinos sa pamamagitan ng kanilang online voting project. Sa humigit kumulang na 10 milyong overseas Filipinos, 1.6 million lamang ang registered voters at 600,000 ang bumoto noong 2022 elections. Paliwanag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, marami ang hindi bumoboto dahil sa malayo ang mga presinto o hindi sila makapag-absent sa kanilang trabaho. Kaya't malaking bagay kung pwede na silang makaboto kahit gamit lang ang kanilang cellphone. Para matiyak ang authenticity ng mga boto, sinabi ni Laudianco na magkakaroon ng authentication at security measures depende sa presentasyon ng bidders. Magsisimula ang voter registration ng overseas Filipinos sa September 30, 2024. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPP-NPA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But of course, in our end as military, we make sure that di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzales, Commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. I'm confident that we can finish the internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas, January 28, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.